Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Muli sa pagtitig sa artwork ni Mara na nakasabit sa dingding ng kanyang bahay, ay nadako iyon sa hagdan kung saan rinig ko ang tunog ng kanyang takong sa pagbaba nito. Si Iliana. Alam na ni Victor ang tungkol dito. Agad kong salubong sa kanya. Bumagal ang kanyang lakad at sinubukang ngumiti. Anong ibig mong sabihin na alam ni Victor ang tungkol dito? Sinabi mo ba sa kanya? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Saka ako hinila papuntang couch para umupo. Hindi. Nakita ko sa opisina niya. Iniimbestigahan niya ang tungkol kay Roland. Kahit wala akong sinasabi. Alam niya ang totoo. Nakita ko ang larawan ni Iliana sa kanyang mesa. Nakita ko yon. Ang parehong larawan na ibinigay mo sa akin. Ngumiti ako sa kanya at nalunod siya sa kanyang mga iniisip. Tinutulungan niya ako. Sinusubukan niyang hulihin ang salarin. At pakiramdam ko, ay alam na niya. Kakausapin natin siya, Mara. Tutulungan mo ako. Magtulungan tayo. Si Iliana, mahina siya. Wala ako nakikitang banta mula sa kanya. Maaaring galing sa kanya ang mayamang pamilya. Pero hindi yun sapat para manipulahin si Roland. Hindi siya susundin ni Roland. Ipinagbabawal na gamot? Maaaring iyon din, hindi ba? Sinusunod niya si Iliana para makuha iyon? Hindi naman nakaimik si Mara at narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga nito. Talaga bang iniisip mo na maaaring akusahan ng asawa mo ang kanyang dating kasintahan? Umiling naman siya. Paano kung tinutulungan niya si Iliana para makatakas dito? Ikaw ang nagsabi. Anong kapangyarihan ni Iliana na iyan para pabagsakin ka? Paano kung tinutulungan siya ni Victor? Paano kung siya rin ang sadyang nagpapabagsak sa kumpanya natin? Kumpanya natin? Medyo kakaiba itong narinig ko mula sa kanya. Agad iyong nawala sa isip ko nang may maalala. Hindi gagawin ni Victor yon. Kung may ugnayan man siya kay Iliana, sigurado ako ay para tulungan ako. Atasha, marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. Huwag ka muna magtitiwala. Itago mo muna ang nalaman mo. At tingnan mo mismo kung sino si Victor. Ay hindi talaga tinutulungan ang kanyang dating kasintahan. Mainit siyang ngumiti sa akin at tumayo. Gusto mo ba ang painting? Gawa ko yan. Sinundan ko siya ng tingin at nilapitan niya ang kanina ko pa tinititigan. Alam ko, magaling ka rito. Alam mo ba yung pakiramdam na inabandona mo ang pinangarap mo para sa isang bagay na akala mo mapapasayo? Bulong niya nang may sakit ngunit nangingibabaw ang kapaitan. Tumayo ako't nilapitan siya. Huminto ako sa tabi niya at ramdam ko matinding kalungkutan sa kanyang mga mata habang nakatitig sa artwork. Ang isugal ang lahat para lang sa isang taong yon. Si Franco ba ang tinutukoy niya? Akala ko ay naka-move on na siya. Ang painting na ito ay sumisimbolo sa isang nawasak na pangarap. Nginitian niya ako. Ngunit ramdam ko ang sakit at galit sa kanyang mga mata at labi. Ayokong isuko mo ang iyong mga pangarap para sa isang tao, Atasha.
Huwag mong hahayaan mawala sa iyo ang lahat at maubos para sa isang taong yon. Kung may matitira man, itira mo ang pangarap mo. Hinawakan niya ang aking kamay at marahang hinila ako para bigyan ng mahigpit na yakap. Parang niyayakap rin niya ang puso kong wasak. Mahirap man itong pagalingin, pero tinutulungan niya akong maging magaan ang pakiramdam ko sa bawat araw. Galit pa rin sa akin si Victor, pero palihim niya akong pinoprotektahan at tinutulungan. Galit lang siya ngayon, pero alam kong kapag natapos na ito, ay magiging maayos na din ang lahat. Pero ngayong pangalan na ni Eliana ang sangkot sa gulong ito, pakiramdam ko hindi ito magiging madali para sa amin. Nakita ko noon kung paano niya pinibigilan si Eliana ng sobra para hindi masaktan. Ngayon, paano niya mapoprotektahan ang dalawa? O pipili ba siya ng isa? Ngayon kaya, ako na ba ang pipiliin niya na huwag masaktan? O si Eliana pa rin na pinaniniwalaan niyang mabuti at hindi kayang gumawa ng kasamaan? Mara POV. Kapag tinilikuran ka ng mga tao, madaling makakuha ng iyong tiwala at puso kapag may kumakampi sa iyo. Madaling mapaikot ang mga tao lalo na kapag nasasaktan sila. Lalo na kapag pakiramdam nila ay wala ng pag-asa ang kanilang buhay. Kapag ang mga taong mahal nila ay hindi na pumapanig sa kanila. Magpakita ka lang ng suporta at madali na silang manipulahin. Magkakamali sila ng desisyon dahil sa emosyon. Iyon ang tamang panahon para pumasok sa eksena at kontrolin sila. Lumaki ako nagtatago at may takot. Lumaki akong tila ba kasalanan ang mabuhay sa mundong ito. Hindi ko alam kung sino ako o kung saan ako nanggaling. Nasaan siya? Isang barito ng boses iyon sa labas ng aking silid. Sumilip ako sa malit na awang ng pintuan at nakita ang isang lalaki may katandaan na. Maganda ang pananamit, mamahalin, at mukhang malayo ang amoy sa silid na aking kinalakihan. Mara, magiliw na tawag sa akin ng madre na siyang tagapag-alaga sa akin. Halika anak, lumabas ka na riyan. Bahagya akong binuksan ang pintuan at nagpakita. Dahan-dahan akong lumapit dahil abala ako sa pagsusuri sa mukha ng lalaki sa aking harapan. Mukha siyang malamig habang pinagmamasdan ako. Sincere akong ngumiti sa kanya at bahagyang bumukas ang kanyang labi. Mara, hinawakan ng madre ang aking balikat. Ipakikilala ko sa iyo ang matagal na sponsor at tumutulong sa bahay ampunan. Si Mr. Liam Florendo. Mahusay at bilyonaryong negosyante. Siya ang tumutulong na mapaganda at mapunan ang mga pangangailangan natin. Magpasalamat ka sa kanya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ko at mabilis na nilapitan siya tsaka niyakap sa tuhod. Tiningala ko siya na may tamis na ngiti sa mga labi. Maraming salamat ho, sir. Sincere ako. Puro mabait. Hindi ako nagalit sa mundo kung bakit ako lumaki na walang pamilya. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kung bakit ang pakiramdam ko ay mag-isa ako. Ang lumaki at makita ang mga bata na katulad ko na walang pamilya ang siyang dahilan na para sa akin ay normal. Hindi iyon issue. Pero habang lumalaki, napagtanto ko na ang batang nasa loob ko noon ay masyadong inosente at walang muwang. Ang batang katulad ko ay dapat may pamilya. Nasaan ang aking pamilya? Saan ako galing? Nabuo ang katanungan, kasabay ng paglaki ko, kasabay ng pagpupursige ko sa pag-aaral, dahil iyon lang ang tanging alam kong gawin. Ako ang iyong ama. Anak kita sa labas,
Kaya hindi kita pwedeng ipakilala. Iyon ang totoo, Mara. Ang mabuting lalaking ito na tumutulong sa akin. Simula pagkabata ay biglang nagtapat sa akin ng lihim na sumugot naman sa puso ko. Na-trigger ko siya. Dahil bakit siya sunod ng sunod sa akin? Bakit niya ako binibigyan ng magagandang regalo? Binibilhan ng masasarap na pagkain. At higit sa lahat, pinag-aaral ako habang may natitirhan. Hindi ako naghihirap dahil sa kanya. Kaya tinanong ko siya at pinigilan siyang gawin ang mga iyon. Dito humahantong ang aking mga katanungan sa kanya. Huwag mo nang hanapin ang iyong pamilya. Patay na ang iyong ina. Narito na ako para sa iyo. Pero kailangan kitang itago sa mundo, Mara. Ang aking pamilya ay kamumuhian ako kapag nalaman nila ang tungkol. Lalong-lalo na sa iyo. Tumulo ang luha na tila agos ng tubig. Hindi ako makaimik at tanging paghagulhol na lamang ang nagawa ko. Hindi ko siya magawang yakapin. Hindi ko siya magawang hawakan. At maski matuwa na ngayon siya pala ang aking ama. Hindi niyo ako maitatago ng mahabang panahon. Matigas kong tugon sa kanya. Bumuntong hininga siya ng malalim at tumango. Mayroon akong kambal, babae at lalaki. Napalingon siya sa malawak na lupain mula sa maliit na hardin ng bahay na pag-aari ko. Oo, may sarili akong bahay at mag-isa ako nakatira rito. Si Atlas ang lalaki kong anak. Mukha siyang maayos at hindi masyado nagsasalita. Pero alam ko kung gaano kalakas ang kanyang isipan. Matalino siya. Hindi lang sa akademya, kundi kung paano niya tingnan ang mundo. Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko ito gustong marinig. Hindi ito ang magpapagaan sa loob ko. Anak ako sa labas. At ang isa naman si Atasha. Gumuhit ang banay ng ngiti sa labi niya na minsan ko lang makita. Mas matanda ka lang ng ilang taon sa kanya. Katulad mo, ay high school pa lamang din siya. Palaban siya at determinado sa lahat ng bagay. Lagi din siya nasasama sa gulo. Siya yung madaldal at magbibigay ng sigla sa aming pamilya. Hindi siya perpekto. Ngunit ang puso niya ay handang isuko ang anumang bagay para sa mga taong mahal niya. Mahina siya pagdating sa mga taong labis niyang minamahal. Natigilan ako na makita ko ang maliit na luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pinanunood ko siya nang may respeto, karangalan at paghanga noon. Pero ngayon ay pakiramdam ko. Sinasaksak ang puso ko na tiningnan siya. Na siya ay aking ama. Matatanggap ng asawa ko ang sakit. Mauunawaan at last. Pero sa Atasha, tumigil siya at maraing lumunok. Kamumuhian niya ako. Bababa ang tingin niya sa akin. Mawawalan siya ng respeto. At alam kong harap-harapan niyang ipapakita yon ng walang awa. Pero higit pa roon, siya ay pahihirapan. Hindi niya matatanggap ang sakit at magdudulot pa ng mas maraming problema dahil doon. Suminghot ako at tumawa ng mapait. Wala akong planong sirain ang pamilya mo. Hindi ko rin kailangan ang tulong mo. Pwede na natin putulin ang koneksyon sa sandaling ito at mabuhay habang pinananatili nating lihim ang ating mga sekreto. Parang mga estranghero. Bulong ko naman sa aking huling mga salita. Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan. Ang sinasabi ko ay maghintay ka ng kaunti. Bata pa kayo. Ang inyong mental health at marupok ang puso nyo ay hindi pa ito kayang harapin.
Ngumiti siya sa akin. At sa lahat ng aking mga anak, ikaw ang pinakamatalino sa anumang aspeto ng buhay. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, anak. Nanginginig ang aking labi at sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na yakapin siyang muli. Huling yakap ko sa kanya ay noong bata pa ako. Ito ang pangalawang pagkakataon na nayakap ko siya, ang aking ama. Ito ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Ang araw na niyakap ko ang aking ama. Itinuring ko iyon bilang aking lakas para sa wakas ay matagumpayan sa laban ng buhay. Mas pinagbutihan ko, mas nagpursige ako, mas pinili kong maging mabuti. Yakap ang mga libro ay nagmamadali akong tumakbo papunta sa isang magandang venue. Maraming reporter, maraming tao na nagsisiksikan. Hindi man imbitado ay tuwang-tuwa sila kagaya ko sa panunood. Pinilit kong sumiksik, makita lang ng maayos ang pagdiriwang. Ang ganda-ganda niya. Bulong ko sa sarili ko habang nakangiti. Ang ganda ng kapatid ko. Devote niya ngayon at sobrang ganda niya. Para siyang prinsesa sa loob ng palasyo habang sumasayaw. Nang araw na iyon, patuloy kong inistok si Atasha sa social media. Curious lang ako tungkol sa kanya. Wala akong ibang hangad kundi kilalanin sila para maging handa ako kapag nagkita na kami. Para malaman ko kung paano ko sila patutunguhan kapag nakaharap ko na sila. Lihim kong silang kinikilala at gusto ko si Atasha na magkasundo kami para magustuhan niya rin ako. Wala akong intensyon na sirain sila. Sa aking paggisto kay Atasha, nakilala ko ang lalaking ito na nagpatibok ng puso ko. Aray! Napahawak ako sa aking noo at inis na tiningnan ang lalaking naka-uniforme. Ayos ka lang? Tumakbo ka, may hinahabol ka ba? Mapaglaro siyang ngumisi at hinawakan ang aking balikat. Sinuri niya ang paligid at binalik ang tingin sa akin na may paghihinala. O ikaw ang hinahabol? Nagmamadali lang ako, hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo. Tumitingin ako, masyado ka lang nagmamadali. Binitawan niya ang aking balikat at yumuko para kunin ang aking mga libro. Napanguso siya habang sinusuri iyon. College ka na? Architect course? Inagaw ko ang aking libro sa kanya at umiwas ng tingin. Dinilaan niya ang ibabang labi niya at sinuri ang aking uniforme. Binasa pa niya ang ID lace sa aking leeg. Hindi ka dito nag-aaral. Pero bakit ka nandito? Tinitigan ko siya. Kilala ko siya. Siya si Franco Benavides. May relasyon siya kay Diana Del Mundo simula high school at gusto ko siya. Crush ko siya. Pero hanggang doon na lamang iyon. Franco, tara na! Bagot na sigaw ng isang lalaki na may kalayuan sa amin. Binalingan iyon ni Franco. Pero agad rin bumalik ang tingin niya sa akin. Mag-iingat ka, miss. Seryoso niya akong tiningnan bago tinalikuran at nilapitan ang dalawang lalaki na naghihintay sa kanya. Umiinit ang pisngi ko at ilang segundo nang nanatili sa kinatatayuan habang paulit-ulit na rumirehistro ang eksena kanina. Hindi ko na namalayang nakangiti na pala ako. May karelasyon siya. Kaya mabilis kong tinanggal sa aking isipan. Hinahangaan ko lang siya, iyon lang yun. Tuwing susubukan kong mabuhay at gumawa ng mabuti, susubukin ako ng mundo para saktan ako. Madapa hanggang sa mapuno ako ng puot at sakit sa mundo. Nang saktan ako ni Franco, ay marami akong pagkakamaling nagawa para ipaglaban ang nararamdaman ko. Pero nang makita kong wala na itong pag-asa, tumigil ako, nag-move on, at ipinagpatuloy ang aking buhay. Sa pagkakataong iyon, ay mas maingat at mas inayos ko ang sarili ko. Nang ipakilala ako bilang isang Florendo,
Muling sinaktan ako ng mundo. Hinusgahan nila ako na parang salot sa lipunan. Pinaramdam sa akin na wala akong lugar sa pamilyang pinapangarap kong makasama. Muli na naman akong pinagkaitan ng bagay na pinapangarap kong mangyari at hinintay na matagal. Hindi ka namin kailanman tatanggapin. Isa kang anak sa labas. Wala kang lugar sa pamilyang ito. Naiintindihan mo? Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Magkaroon ka man lamang ng kaunting hiya. Hindi kita anak. Hindi kita ituturing na anak. Nakakahiya ka. Paano mo pa nagagawang ngumiti sa akin at umarting parang ina mo ako? Galit lang ang mararamdaman ko na makita ang anak ng babaeng kumabit sa aking asawa. Nakaramdam ako ng panliliit. Pero isang bagay sa loob ko na nagsasabing kailangan kong ipagtanggol ang aking ina kahit hindi ko alam kung anong klaseng babae siya. Nauna kami ng mama ko na dumating sa buhay ni Papa. Kaya paano siya magiging kabit? Malakas na sampal ang natanggap ko noon. Pero nagpatuloy ako at matapang siyang tiningnan. Mas matanda ako ng 2 taon sa inyong mga anak. Ibig sabihin, ang aking ina ang unang nagkaroon ng lugar sa puso ng inyong asawa. Tumahimik ka! Sigaw niya at malakas akong sinampal muli. Ako ang pinakasalan ni Liam. Dahil ako ang mahal niya. Ikaw ang pinakasalan. Dahil hindi niya alam na may 2 taon na siyang anak. Kung alam lang niya, hindi siya magpapakasal at magbubuntis sa'yo. May humigit sa braso ko at hinila ako paharap, tsaka sinampal. Mas lalo akong nasaktan. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Atasha. Ang tapang sa kanyang mukha. Ang walang pag-alinlangan na emosyon na kayang manakit. Naalala ko ang sinabi ni Dad noon. Maaring mukha siyang malakas, pero ang puso niya ay sobrang babasagin na madaling masira. Lumabas ka sa bahay namin. Hindi ka nabibilang dito. Dahil lang sa wakas ay Florendo ka na at pinakilala bilang anak ng aking ama sa publiko. Hindi pa rin namin kailanman tatanggapin ka. Wala kang lugar dito. Kaya umalis ka na. Sigaw niya sa aking mukha habang ang kanyang mga labi ay kalmado at relax pa rin. Wala akong emosyong makita. Walang panginginig o galit o pamumula ng mukha sa maaaring sakit na nararamdaman niya. Ang babaeng ito ang unang taong inaasahan kong makikilala at mapalapit, ay galit din sa akin. Sobrang galit siya sa akin. Wala akong masabi o magawa, kundi titigan si Atasha. Hinahangaan ko siya dahil pinapaalala niya sa akin ang aking ama. Magkahawig sila at parang pagtingin sa kanya ay pagtingin din sa mukha ng aming ama nang may respeto, karangalan at paghanga. Tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay habang walang tigil na umiiyak. Ang aking paghagulhol ay puno ng sakit. Ang paggalaw ng aking balikat ay nagpapakita kung anong klaseng pighati na ang aking nararamdaman ngayon at mabigat na pasan na hindi na kaya pang dalhin at ang paghabol ng paghinga sa gitna ng hikbi ay tila nagpapahiwatig na nauubos na rin ako. Ang mundo ay masyadong hindi patas. Hindi patas para sa akin. Kada pilitin kong magmahal, bakit lagi ako nasasaktan? Bakit lagi akong itinutulak, nilalayuan? Bakit hindi ako matanggap? Ayos lang. Narito ako, Mara. Hindi kita pababayaan. Ang nakakapanatag ng mga salita at yakap ni Dad ang muling nagbigay buhay sa akin. Bumangon na lamang ako muli dahil sa simpleng salita at yakap na iyon. Balang araw, mapapasayo ito, lahat ng ito. Proud niya akong tiningnan at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ayoko mang bitawan mo ang iyong mga pangarap.
Parehong walang interes ang magkambal sa negosyo. Pamamahalaan natin ang kumpanya na magkasama. Kung ilalaan mo ang lahat ng iyong oras at dedikasyon sa pagtulong sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Para sa isang tao na takot mawala ang tanging taong natitira sa akin, ay handang isuko ang lahat para lang mapalugod siya. Walang tigil na tango ang aking naging tugon at matamis na ngiti sa aking ama na naghihintay ng sagot. Pero ang ngiti sa labi ko at desisyon na binitawan ay napalitan ng pagkadismaya at matinding kalungkutan habang tinititigan ang mga gamit ko sa silid kung saan ako nagpipinta. Magpipinta pa rin ako, pero hindi na ito ang magiging prioridad ko. Bulong ko sa sarili ko habang itinatago sa silid ang mga gamit sa pagpipinta. Pero ang trabaho, training, mga bagong business deals, out-of-town tips, at meetings, ang siyang nagpabago kung saan talaga ako nakalaan ang puso ko. Nawalan ako ng oras sa pagpipinta. Napagod ako at nawalan na ng gana sa walang tigil na pagtatrabaho. "Good job, Mara. Good job," proud na sabi ni Dad pagkatapos ng conference habang ako ay nasa harap ng mga empleyado. Lahat sila ay pumapalakpak at mukhang sobrang natutuwa sa akin. Kung wala akong anak na katulad mo, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari sa ating mga negosyo. Thankfully na nandito ka. Kinamayan niya ako at sobrang tuwa ko ng mga oras na iyon. Na para bang worth it lahat, ang pagod at puyat ko. Maging ang kawalan ng oras sa pagpipinta. Lahat ay sulit para sa simpleng papuring iyon mula sa aking ama. Wala akong plano na kunin ang kumpanyang noong una. Gusto ko lang mapasaya si Papa. Gusto ko lang makatulong. Pero dahil marami na akong naibigay at nasakripisyo, gusto ko na rin iyon sa kalaunan. Pero hindi lang iyon. Dahil sinabi ni Papa na sa akin mapupunta ang negosyo niya, ako ang mamamahala. Kung paano niya ipinahayag na walang pagkakataon ng kambal na sumunod sa kanyang mga yapak. At nakita ko yon, alam ko, ako ang tangi niyang inaasahan. Kaya umasa rin ako ng sobra. "Totoo ba yun pa? Yung i-appoint mo si Atasha bilang CEO ng kumpanya?" Tanong ko sa kanya sa loob ng kanyang opisina. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagmamadaling pumunta roon para kausapin siya. "Bibigyan kita ng isang negosyo. Sabihin mo lang kung ano at ibibigay ko sa'yo. Art gallery? Firm? Sabihin mo lang at bibigyan kita ng sarili mong negosyo." Natigilan ako at napaatras. Magandang alok iyon. Pero isa iyong malaking sampal sa aking mukha. Nakakasakit. Pagkakanulo. Ginamit. Hindi man lang ako naging opsyon. Naalala ko si Franco. Sinabi niya sa akin na hindi ako kailanman may isasama sa pagpipilian. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, panghuli, kundi wala sa pagpipilian. Itatapon ka kapag nagamit ka na. Aalisin kapag hindi na kailangan. Kaya kong tanggapin na walang reklamo. Ngunit iba ang sitwasyon. Nagtatrabaho ako ng husto para dito. Ito na ang nagiging buhay ko. Walang masama kung naging totoo lang si Papa. At sinabi niya na gagamitin niya muna sana ako habang hindi pa handa si Atasha na pamahalaan ito. Sana sinabi niya na wala akong lugar dito. Trabahador lamang ako habang wala pa ang tunay na may-ari nito. Sana pero ngayon, pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako. Pakiramdam ko ay nawasak ang aking mundo. Nagtrabaho ako ng husto. Isinakripisyo ko ang lahat. Dahil kahit minsan, ipinaramdam niya sa akin na karapat dapat ako dito. Na ito ay akin. Dito ako nabibilang na kami ay magkasama sa bagay na ito. Ngayon dahil doon, galit, puot at sakit na bumabalot sa akin. Nahihirapan akong labanan at piliin ang kabutihan na ganitong kahindik-hindik na hindi patas na mundo. Nanginginig ang labi kong
Sinubukang ngumiti sa harapan ni Papa na tila isang bato at walang nararamdaman. Gagawin ko. Mahina kong sagot. Pero bago iyon, sabihin mo sa akin kung sino ang aking ina. Natigilan siya at napaangat ng tingin siya sa akin. Nakita ko ang pagkamangha niya at kunting takot sa aking tanong. Kung ganoon naman, hindi na ako magbibigay sa iyo ng negosyo. Never mind, just forget it. Umiwas siya ng tingin at ibinalik ang atensyon sa trabahong ginagawa nito. Nanginginig ang aking mga labi at tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob para talikuran siya at nagsimulang maglakad habang tumutulo ang mga luha ko sa aking mga pisngi. Nahihirapan akong lumunok, maging sa paghakbang. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukang buksan ang pintuan. Sumuko ka na, Mara. Dapat manatiling lihim ang iyong ina. Magpakailanman. Sumuko ka na lang at mabuhay sa buhay na mayroon ka ngayon. Parang isang hampas iyon sa likod ko. Hampas na siyang magpapamulat sa akin sa matinding galit. Kinamumuhian ko sila. Kinamumuhian ko silang lahat. Sobrang pagod akong subukang mamuhay ng isang kahindik-hindik na buhay na ayon sa kanyang kagustuhan. Hinayaan niya si Atasha. Samantalang ako ay pinipigilan at dinidiktahan ang buhay ko. Walang kaso yun. Sa akin hanggat napapasaya ko siya. Pero tangina, hindi ito patas. Bagsak ang kumpanya dahil ako lang ang kayang mag-ahon sa kumpanyang yon. Ipapakita ko na ako lang ang kayang magpatakbo na negosyo niya. Pero paano ko ba mapapabagsak ang kumpanya? Well, kailangan ko munang sirain siya. Kailangan kong alisin ang kanyang kapangyarihan at posisyon. Pagkatapos sa kalaunan, masisira ko si Atasha at wala siyang magagawa para iligtas ang anak niya. Wala siyang magagawa at panunuuri na lang ang pagbagsak nilang dalawa. Lalapit sila sa akin dahil ako lang ang kayang magligtas sa kanila. Kung may tao man na kayang pabagsakin ang Florendo, ako yun. Alam ko ang kanilang mga buhay. Matagal ko na silang pinagmamasdan. Maaari kong gamitin si Audrey. Sinubukan ko siyang akitin para makaganti kay Atasha. Nagkausap kami para malaman kung hanggang saan ang galit niya kay Atasha bago isagawa ang plano. Oo, galit ako sa kanya. Pero hindi ko siya gagawin ng masama. Parang kapatid ko na yon. Bukod pa roon, nauna naman talaga siya kay Victor. At pinilit ko ang sarili ko sa lalaking yon para mag-move on. Umiwas siya ng tingin at bumuntong hininga ng malalim. Galit ako sa kanya sa ilang mababaw na dahilan. Mga simpleng dahilan na alam kong hindi niya kasalanan. Maaring hindi kami nag-uusap, pero magkaibigan pa rin kami. Nabigo ako sa kanya. Sinubukan ko si Eliana pagkatapos, pero masyado siyang mabait. Masyado siyang mahina para maging alipin ko. Hindi ko kailangan ng mabait na babae para tulungan akong sirain ng Florendo. Pero naive siya, kaya maaari po siyang gamitin. Napangisi ako pagkatapos kong umalis kung saan nag-aaral si Eliana para sa kanyang masters. Lumabas na ako roon na may ngisi sa mga labi ko. Kapag nagkagulo na at pumalpak ang plano ko, si Eliana ang papalit sa aking pwesto. Siya ang aako ng mga ginawa kong plano kay Atasha. Siya at si Roland ang madidiin. Dalawang tao na maging parte ng buhay ng mag-asawa. Pero hindi naging madali ang mga bagay-bagay nang i-appoint si Victor para pamahalaan ang kumpanya. Ang maging acting CEO, nahirapan akong pabagsakin iyon. At mas gumaling pa dahil sa mga turo ni Papa. Anong plano mo pa? Bakit hindi si Atasha ang hinayaan mong patakbuhin ang negosyo? Bakit ang Delmundo na yon? Madali lang sana kung si Atasha. Sira na siya at walang interes sa negosyo. Hindi pa handa si Atasha. Kailangan niya munang maging abogado. Pangarap niya maging abogado. Kung magtagal man sila ni Victor,
Nasisiguro kong walang mawawala kay Atasha. Nasa pangalan niya iyon, habang si Victor ang gumagawa ng trabaho para sa kanya. Sigurado akong gagawin niya ang lahat para maging epektibong negosyante. Napataas ako ng isang kilay. Para sa pag-ibig, nababaliw ang mga tao para sa pag-ibig. Napakurap ako at umiwas ng tingin. Siya ang magtatrabaho, habang si Atasha ay may option. Maghiwalay man sila, walang mawawala sa anak ko. Hindi siya magiging dehado dito. Maraming pagpipilian si Atasha. Sigurado ako dyan. Ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak, na sana ay naramdaman ko rin. Anak niya rin ako. Hindi isang taong obligasyon na buhayin at pakainin. Gamitin na parang isang tauhan. Kailangan ko rin ang ganoong uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ama. At bakit hindi na lang sa akin upang hindi ka na mahirapan pa? Magbabago ang isip ni Atasha. Hihintayin ko ang panahong iyon na mangyari. At kapag hindi nangyari iyon, saka mo na iyon makukuha. Kasama mo ba ako ngayon bilang option? Mapait akong ngumiti at nahihirapang lumunok.